Hello, muli ay magandang hapon sa ating lahat at narito ulit tayo at mag-aaral ng salita po ng Diyos para ho sa ating kalaguang espiritual na pananampalataya sa Diyos. Ano ho? So mabuti ang Diyos dahil meron tayo nakikinig na naririnig na mga aral ng kanya at ng kanyang mga salita. So ngayong hapon ay mag-aaral tayo. Ang ating pong pamagat ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 2. Okay. Ang pamagat po ng ating aralin ay bakit seryoso ang Diyos na iligtas ang tao? Bakit seryoso ang Diyos na iligtas ang tao? So saglit tayong manalangin. Amang banal, salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyong mga aral, sa iyong mga salita. Hinihiling namin ang iyong patnubay at gabay ng Banal na Espiritu upang may paliwanag ng maayos ang iyong salita at maging kalakasan at pananampalataya ng makaririnig. Ama, salamat po ng marami, O Diyos, sa iyo, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, God bless po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasya na. So, balik tayo sa ating tanong, bakit seryoso ang Diyos na iligtas ang tao? Ang sabi po ng ating binasa, ganito po, Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Sa Tagalog po, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Verse 2, wherein in time past we walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Na sa Tagalog po na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ang sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, ang sabi po, ang Diyos po ay talagang seryoso siya na iligtas ang tao, Iligtas, saan siya ililigtas? Ililigtas ng Diyos ang tao, yung ating mga kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. Okay, Kasi sabi ho ng Biblia, it is appointed once a man to die, then immediately the judgment. Meaning, may pagharap ang tao sa harapan ng Diyos, may judgment seat siya na haharapin. Pero hindi yun ang ating talakayin, Ang ating talakayin po ay bakit seryoso ang Diyos sa pagliligtas sa tao? Ang dahilan po ay ang tao ay wangis niya ito, anyo niya ito, nilikha niya ito, nililok niya ito ng mismo ng kanyang kamay, Genesis chapter 1 verse 26, God created us in His likeness and images, So, ang tao po ay tinatawag siyang replika ng Diyos, Ang tao ay kinakikitaan, ng larawan ng Diyos, anyo ng Diyos, imahe ng Diyos. Yun ang tao, Kaya ito ay sobrang mahal niya. Minamahal niya ng lubos. Kaya seryoso siya na kanyang iligtas. Actually, ang sabi niyang Panginoon sa 1, John chapter 17, ito po ang sabi. John 17 verse 9. Ito pong sabi, idinadalangin ko sila. Ang nagsasalita po rito ay si Kristo ho. Ang sabi rito, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat
sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at mararangalan ako sa pamamagitan nila. Okay, verse 11, at ngayon ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo iisa. Okay. So dito po napakalinaw na binibigyan ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng tao na kanyang ililigtas. Sabi niya, meron siyang salita ng pamamaalam. Sabi niya, Amang banal, lilisan na ako sa daigdig. Idinadalangin ko sila sa iyo na iyong ingatan. So makikita po natin dito yung pagmamahal ng Kristo sa kanyang mga iniligtas, no? Sa mga mananampalataya. Nakita natin yung pagmamahal niya, no? Namamaalam na siya, lilisan na siya, alam niya nang mamamatay siya, ipapako sa cross. Pero yung isip niya ay nasa mananampalataya pa din. At inihahabilin niya ito sa Ama. Sabi niya, Ama, ingatan mo sila sapagkat siya ay iyo. Okay, no? Sabihin, pag-aari tayo ng Diyos, no? At lahat ng iyo ay akin, at lahat ng akin ay iyo. So, makikita natin dito yung distinction, yung pagkakakilanlan ng tao na tayo talaga ay anyo, wangis ng Diyos at gusto niyang maingatan, no? Sa kanyang paglisan ay maingatan ito ng Ama. At sabi na huwag mapahamak ang kahit isa sa mga mananampalataya. Walang mapahamak, no? Okay. So, kita natin dito na seryoso ang Diyos. O kaya, dahil ibinigay niya nga ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Okay, namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay, no? Dumanak yung kanyang dugo, nabuhay na magmuli. Okay, tapos, ang sabi roon sa John chapter 3 verse 17 hanggang 18, sino mang sa kanya titingin, sino mang sa kanya sasampalataya, sino mang sa kanya tatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, bakit seryoso ang Diyos na iligtas ang tao? Seryoso siya sapagkat mismo yung kanyang anak ay kanyang ipinagkaloob. Tayo, hindi natin kaya na ibigay ang iyong anak para mamatay, no? Sa pagliligtas ng iba. Halimbawa po ay may masamang nangyari sa iyong kaibigan na meron kang anak na tawag doon ay sasagot sa pananagutang ng iba para makasalba sa buhay. Kaya mo bang ibigay ang iyong anak? Hindi. Samantalang ito mismo ang Diyos, no? Take note, one of the triune God ang Panginoong Hesus. He is the second person of the Godhead. Binigay niya, no? Para lamang iligtas ang tao. Kita natin na sobrang pagmamahal ito ng Diyos sa atin. Okay, ibinigay niya ang kanyang anak at namatay sa cross because God, He loves the human race, no? Mahal niya. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo kanina, no? Ang tao ay replika, no? Anyo at wangis ng Diyos, kaya mahal niya ito. Okay, no? Bakit seryoso na dapat maligtas ang tao? Kasi nga, ang tao ay depraved siya, no? Nung sa creation, kasama sa creation ng tao, tapos nag-fall ang tao sa kasalanan,
ayun na, naputol na po yung relasyon natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero may pangako ang Diyos, no? Na isang araw, isang darating ang panahon, dudurugin niya o dudurugin ng Kristo ang ulo ni Satanas. Tatapakan niya ito. At ang binhi niya at ang binhi natin ng masama, maglalaban lagi, no? Sabi ni Kristo, yung dudurugin yung ulo ni Satanas. Ito po ang tawag po rito ay first gospel preach God himself to Satan, no? Sabi niya, dudurugin yung ulo mo pagdating ng panahon, no? Dudurugin ng babae ang iyong ulo. Ang tinutukoy ng babae doon ay si Kristo. You know? Kaya, take note po, ang mga mananampalataya, tagumpay na siya sapagkat dinurog na yon ng diablo yung kanyang ulo. Kaya lang, hindi natin maikakaila dahil sa pag-fall, naroon na yung kasalanan sa atin, Okay, yun ang gustong isalba ng Diyos sa atin. Yung pagiging makasalan natin dahil nahulog tayo, doon tayo isasalba dahil naging depraved ang tao at meron na siyang depravity. Yun po ang napakalinaw. Okay, sabi rito, bakit seryoso na dapat maligtas ang tao? Kasi ang tao ay depraved, makasalanan, full of sin, malabo maligtas because of sin, because of total depravity. This is the nature of man. Ito talaga yung naturalesa ng tao, makasalanan siya. Yung ibon lumilipad sa himpapawid dahil yun ang kanyang natural. Yung isda lumalangoy sa tubig, nakakalungoy siya dahil yun ang kanyang natural. Ang natural ng tao, marumi, makasalanan, kasi yun siya. Dahil sa pagbagsak sa kasalanan. So yun ang gustong isalba ng Diyos. Ibalik tayo sa original na pagkakalikha. Okay, no? Sa creation, nag-fall, ang Diyos nag-promise siya ng redemptive work, no? Yung redemption. Isang araw, sabi, nangaral ang Diyos mismo kay Satanas, isang araw, dudurugin niyang ulo mo ng babae. Dudurugin yan. Yun po ang tawag doon ay first gospel preached to Satan, God himself, no? Ismo Diyos na ang nangaral kay Satanas. Okay. The real controversialist ng total depravity, yung po yung tinatawag na 5 pointers, Sino-sino ba yung 5 pointers ito? Okay. Kasi si Pablo, sa kanyang pangangaral, si Pablo po ay nagturo siya ng salvation by grace, no? Pero ito ay tinutuligsa ng mga Judaizer. Sabi ng mga Judaizer, no, salvation by keeping the law. So pasinin ninyo, noon pa man, ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa tao ay hinahadlangan ng kasamaan. Kaya sa panahon ng Genesis, hinadlangan ito ng diablo na ang tao ay malayang makikipag-ugnay sa Diyos. Sa panahon ng tao, sa panahon ng bagong tipan, si Pablo ay nangaral ng ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Pero tinutulig sa ito ng mga Judaizer. Sabi ng Judaizer, salvation by keeping the law. So hinahadlangan yung ginagawang pagliligtas sa tao sa mga turo po ni Pablo. Okay, no? At noon pa man nakikita natin ang mga Judaizer ay lisya ang kanilang katuruan sapagkat naniniwala sila sa law. We're not under the law. No? Sa panahon natin, hindi tayo under ng law. Under na tayo ng grace, biyaya ng Diyos. Kasi wala naman talaga makakatupad sa law eh. Kaya doon pumasok yung habag. Dahil walang kayang tumupad sa law, doon pumasok yung habag. Kaya pinili ng Diyos si Pablo para siya yung maghayag ng ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Yung sola gratia o sola gracia, yan ang ibig sabihin. Salvation is
by sola gratia and sola gratia, no? Scripture alone. Yan po ang kaligtasan natin ngayon. Okay. Pangalawa, nung 15th century, Augustine's sufficiency of grace versus Pelagius. Pelagius man's moral goodness. Tapos si Pelagius po ang tawag